Ang lahat ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apong Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Papuri at salamat ay sa inyo, Panginoon. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tapat ang pagmamahal niya. Kung walang kaganapan, di mo masusukat ang iyong kalooban. Di mo matatarok ang iyong damdamin kung hanggang saan ang iyong tinanggap. Kung paano ka patatagin, kung paano ka patibayin ng Ama, kung paano kanya aliwin kapag ikay nalulumbay. Kung paano niya palakasin niya ang kalooban mo, na sa iyong pagkatao, hindi mo nga kaya ito. Subalit dahil siya ay tunay na lakas at sigla, ano nga bang di makakaya kapag siyang kasama? Ang may pandinig ay nakarinig. Kapag ang lungkot ay dinala mo sa puso mo, tunay na hindi ka makababawi kahit anong lakas mo pa. Kapag ang sakit at hinanakit ay tinimo mo sa puso mo, kahit kailan hindi ka na matutuwa sa kinagagalitan mo. Ngunit galit ang ginagawa ng kapwa mo, huwag mong naising magalit ka't magdamdam ka, sapagkat kung mananaig ang pagkatao mo, mawawala sa iyong Diyos na tinatawagan mo. At siyon pala ang patutuo ng Ama, na kapag siya ang nasa inyo, hindi ninyo mararamdaman ang galit at sa puso nyo. At kung siyang naghahari sa inyo, sinisiraan na kayo ng kapwa nyo. Kung ano-ano na ang kwentong dinadatal sa inyo, para masira kayo sa kapwa nyo tao, wala pa rin kwenta ito sa inyo. Sapagkat alam ninyo, ang Ama ang nakababatid ng lahat ng totoo sa buhay nyo. Kaya't patotohanan ng taong nananalig at nagtitiwala sa Kanya, totoo at tapat ang pagtitiwala nila na hindi lamang kaya sasaya at liligaya kapag may mga biyayang nakakamtan. Mga minamahal, di mo masusubukan ang sarili mo kung ganong pagtitimpi mo, kung walang ibibigay sa iyo ang Ama para magtimpi ka. Hindi mo mararanasang magpatawad kung wala kang kagagalitan at walang nagagalit sa iyo. Sapagkat kung ang Kristo ang wika ng mga tao, bakit di mo iligtas ang sarili mo? Niligtas ba ito? Hindi, sapagkat ang Ama ang marapat magligtas sa Kanya yamang anak siya at tuwirang anak nga na tinatawag niya. Di ba gayon din ang mga tunay na kumikilala sa Kanya? Di nga ba't gayon din ang magiging katwiran ng mga anak na kumilala at tumanggap sa Kanya? Sapagkat anuman ang kwento at anuman ang pagkwentuhan ng tao, tanging Ama ang nakababatid kung ano't sino ka. Kung ano ang dahilan, kung ano ang barapat na dahilan at mga nagaganap sa buhay ni inuman. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Paano maayos ang sariling buhay mo
Kung ang gulo ng kapwa mo siyang ginugulo mo ba at sinasambit ng bibig mo, huwag kang magtaka kung may nagugulo sa buhay mo sapagkat ginugulo mo rin ang kapwa mo. Gayon ang pag-ugaling di gusto ng Ama, sapagkat ang nais ng Ama, maghari siya sa buhay ng bawat isa at maghaharing ang totoo, ang katapat at pagmamahalan, totoong pagmamalasakit at di pagpapaimbabaw, pagkukunwari lamang. Kaya ang nais ng Ama, madama sa puso ng bawat isa siya upang sa gayon magawang tuwiran yaong pagmamahal na may katapatan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ang unang sulat ni Juan. Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan agad ang bawat nagsasabing suma sa kanilang espiritu. Sa halip ay subukin muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang espiritong suma sa kanila. Sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang bawat isa'y makapagsasabing suma sa akin ng Diyos at pinaghaharian ako ng banal na Espiritu. Subalit, ano ang patutuo? Ano ang paraan at tunay na kakakitaan ng banal na Espiritu ay suma sa katauhan? Kung tunay na ang puso ng tao ay nasa Ama na, ang pagmamalasakit sa puso niya ay naroon din. Ngunit kung ang bibigay di mapigilan at alam ng hindi naman nararapat, ay patuloy pa rin binabahagi para lamang pag-usapan, may mapapalabat, may makukuha bang gayon? Sapagkat kung tunay na kilala ang Ama, ang wika nga niya ay huwag kang dalahira at huwag kang tsismosa. Bakit nagaganap ito? Kaya't ang wika ng Ama, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi magpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita sa nakakakilala sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Dumarating sa buhay ng tao ang pagdalisay at pagsubok. Ngunit, mas mainam na yung makatawid ka sa pagsubok mong yan na hindi ka naman magkakasala pa sa Ama. Sapagkat, anumang naging kasalanan mo sa unang buhay mo, pinagsisihan mo na at pagsisisihan mo pa sa habang araw na nabubuhay ka, marapat na tinatalikdan mo na yun at di mo na ginagawa pa. Sapagkat nang kilalanin mo ang Ama, alam mo kung ano ang gusto niya at alam mo kung ano siya at sino siya. Kaya kung tinanggap mo ng lubos siya, alam mo kung anong dapat tuntunin mo at dapat sundin mo sa Kanya. Kaya naman kung nabubuhay ka na at namumuhay ka na ng ayos sa Kanya, ang bukal na kalooban niyang nararamdaman mo at ang kasiya at kagalakay nasa iyo pa rin ito. Bagamat may mga pinagdaraanan ka, di mababakas sa itsura mo. Sapagkat ang nagpapagalak at umaaliw sa iyo, yaong Diyos na kinikilala mo at tinanggap ng buhay mo, ng puso mo na pinananahanan niya ng Espiritu. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Sino nga bang pagkatao ang kapag may pasanin ay makakatawa pa? Kapag may dinadala ay magiging masaya pa? Sino nga bang tao ang kapag may dinadala ay hindi nagbubuntong hininga? Ngunit doon mo pala makikita kung paano ka kinakalingan ng Ama at kung paano niya binago ang damdamin mo at kaisipan na sa kabila ng mga dinadala mo,
Napasanin na hindi mo naman dapat pasanin, ngunit pinasan mo dahil ika'y tagapagligtas at ikaw ay gumagawa ng marapat sa iyong kapwa, nakakayanan mo dahil sa Ama. At yaon pala, mga minamahal ko, yaan ang pagkataong hindi kayang gawin ng tao. Kaya, yan ang patuto. Kung sumasa inyo ang Espiritu, at ang Espiritu ng Ama ay kalakip ng buhay nyo, tandaan ninyo, may mga pinagdaraanan man kayo, maligaya pa rit masaya ang puso nyo. Sapagkat inaaliw ng Amang nagpapasiglat, nagpapalakas, pinapayapa ng Ama ang isip nyong dapat ay nalilitot, nagugulo, patutoong siyang nagbibigay kapayapaan kanino man. Kaya't ang wika niya, sumainyo ang kapayapaan. Upang ang kapayapaang taglay, siyang magharing tuwiran at di mababakas sa katauhan, yaong dinadalang kay hirap at kay bigat, kung bilang pagkatao na magtataglay. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matwid ay matwid katulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na sa kasalanan ng dyablo. At naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng dyablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya'y bagong buhay na galing sa Diyos. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, napapatotohanan ng sino mang tumanggap na totoo na siyang tumanggap sa Ama at kinilala niya ang Ama, yaong nakakaiwas na yung bibig niya sa hindi nararapat. Yaong nakakaiwas niya ang isip niya sa hindi nararapat. Subalit, kung taglay mo ang bibig mo ay dating si bibig mo pa rin, paanong napapatotohanan katulad mo nang nagbago, yaong tulad mong kapwa mo na nagbagong totoo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ano ang paraan at kaparaanan upang gumaan ang inyong pinapasan? Mararamdaman nyo yaan na hindi kayo nahihirapat na bibigatan sa inyong pasanin kapag ang Ama ang inyong taglay sa katauhan. Ngunit kung kakaunti lang ang dinadala nyo'y bigat na kayo, hirap pa ang loob nyo, pati isip nyo, parang litong-lito kayo't di nyo alam kung paano gagawin nyo bawat araw, pagkatao yan. Kaya ang nais ng Ama, maging ganap kayo sa kanyang espiritu at nang matutunan nyo kung papaano siya magbahagi ng galak sa puso nyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Diyos? Kaya nga, mga kapatirang Divine Mercy, masaya ba kayo kapag ang kapwa ninyo ay nakikita nyong masaya rin? Maligaya ba kayo kapag nakikita nyo ang kapwa nyo ay maligaya rin? Naghahangad ba kayo na ang kapwa nyo ay mapabuti rin? Kung magkagayon at gayon ang pag-uugali ninyo, nasa inyo nga ang Ama. Subalit, kayo ba ay nakikialam sa hindi ninyo dapat pakialaman? Wala pa sa inyo ang Ama kapag gayon. Ngunit kapag ang pinapakialaman ninyo ay may magagawa kayo, kaya kayo nakikialam, nasa inyo ang Ama. Sapagkat ang malasakit nyo ay totoo tapat. Hindi yaong kunwari nagmamalasakit, pero hindi naman alam, nakasisira, hindi nakabubuo. Buhay ba ang Ama? At masaya ba kayo kung ang gawain ito ay tumibay at tumatag? Ngunit malulungkot ba kayo kung itong gawain ito ay tinitibag? Mga minamahal, ganun ang totoong nagmamalasakit sa Ama. Kung tunay na nagmamalasakit ang tao sa Ama at tunay na tinanggap niya ang Ama, ang bawat gawain na mabuti, pinagmamalasakitan nilang mailunsad at mapayayo at mapalago sapagkat maraming nakikinabang.
Ngunit kung ang pakinabang lamang ng sayo ang gusto mo, ay hindi ka totoo sama, kaya magdaranas ka ng dusa. Buhay ba ang Ama? At nagtitiwala din ba kayo na ang mga ginagawa, halimbawa negosyante ka, may nanloko sa'yo, gusto mo ba? Yung panloloko naman kaya na yon, gaganti ka ring manloko ka. Basira, ulo ka. Kapag niloko ka ng kapwa mo, pati ikaw manloloko, hindi mo kilala ang Ama. Ayun, kapag niloko ka ng kapwa mo, ikaw ay di nanloloko, ang kabutihan ay nasa iyo, hindi ba't ang Ama pa rin ang maghahari sa iyo? Kaya ang nais ng Ama, kung nais mong matuto sa kanyang kalooban at madama mo siyang tuwiran, hanapin mo ang banal niyang aral, na kapag itong pinagnilayan mo at pinagbulay-bulay, tunay ngang mapapanuto ka sa iyong gagawin bawat araw. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Masaya ba kayo kapag kayo ay nakapagpapagalak ng kapwa nyo? Yaon dapat ang nasa puso ng bawat isa, maging masaya at maligaya kapag nagpapagalak sila. Ngunit kapag nakikita nyo ba yung kapwa nyo nalulumbay din ba kayo? Anak nga kayo ng Ama, sapagkat ang kinasisiyan ninyong makita sa kapwa nyo yung maligaya at masaya sila. Ngunit may taong ayaw yatang maligaya at masaya ang kapwa niya. Kapag malungkot siya, gusto maging malungkot din ang kapwa niya. Kapag masaya siya, gusto siya lang masaya. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kaya nga mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapuputan kayo ng sanlibutan kapag gumagawa na kayo ng kabutihan. Subalit, magtaka kayo kung gumagawa kayo ng masama, tuwang-tuwa pa ang Ama sa inyo. Sapagkat yaon ang nais niya, ang paggawa ng kabutihan ng ipagpatuloy na tuwiran, ngunit ang kasamaan ay talikdang lubusan. Buhay ba ang Ama? Kung magsisimba kayo bukas at mararagdagan ng pag-uulat, kung papaano ang tumanggap sa Ama ay tinanggap nga ang anak, at ang tinanggap ang anak ay tinanggap ang Ama. At hindi ito matatanggap ng sinuman kung walang espiritong tataglagin para matanggap ng tao kung sino ang Ama at sino ang anak. Buhay ba ang Ama? Hindi man magkakatulad ang pagpapahayag, hindi man kapwa parehas ang pahayag, ngunit kung ang pinakabuod ay batid ng lahat, mararamdaman pa rin ang Ama na siyang tunay na dapat tanggapin ng lahat ng kanyang mga anak. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Di bagat kapag bilang tao ka, kapag may iniisip ka, hindi ka na makapag-iisip ng maganda. At yan ang nagaganap sa bilang tao. Kaya kumisan, kapag nagalit, tuloy-tuloy ang bibig, di baga? Ngunit ang nais ng Ama, kung naghahari siya sa iyo at pinaghaharian ka, bibig mo'y mapigilan, mapagtimpian mong tuwiran, sapagkat ang Ama ang iyong kalakasan at kapangyarihan niya upang ikay gawan ng mabuti sa pagtitimpi mo'y may gawad niya ito sa iyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga anak, huwag kayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita ninyo ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang nagsasabing mahal niya ang kapatid niya, ngunit wala siyang ginagawa, hindi totoo yun. Sapagkat ang pag-ibig na may kalakip na gawa, ang patotoo na may pag-ibig ka nga. Kaya naman, kung dinanas mo ang pasakit sa iyong mga kapatid na tinatawag mong mahal ka ng Ama at mahal kayo ng Ama, lalasapin yung lahat ito. Alang-alang sa Ama na tinanggap nyo, magagawa nyong lasapin, magagawa nyong tanggapin, magagawa nyong unawain, magagawa nyong ikagalak, makakagawa kayo ng mabuti pa rin. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang Ama ang siyang tunay at tapat na matatag. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos?
Kaya kahanga-hanga ka sa ginawa mo sa kapatid mo. At patotoo namang di ka pinababayaan ng ama, di ba ga? Pinabayaan ka ba ng ama? Nagpabaya ba siya sa iyong pamilya at maging sa sarili mo? O ikaw, kayong mga gumagawa ng mabuti sa inyong kapwa at sa inyong mga kapatid, pinabayaan ba kayo ng ama? At yan ang patotoo. Kung mabuti ginagawa nyo, dumaranas man kayo ng pinalalagok na mapait, pinalalagok kayo ng maasim, nakalalagok pa rin kayo ng tamis, sapagkat ang ama ang tamis ng buhay. Buhay ba ang ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. May tanong baga kayo? May itatanong baga kayo? Bukas ay First Sunday at ang Kapatirang Divine Mercy po ang muling in charge sa gawain, sa misa ng First Mass po ng parokya. Kung damdamin niyo pong sumunod at pakikisa, hindi ko kayo pipilitin, wika nga, sapagkat masarap yung tumupad ka na hindi napilitan. Nagtungo ka rito ng hindi napipilitan. Kaya masarap din yung magtutungo ka roon na hindi sa pilitan. Sapagkat, sabi nga po, persahin ko man ba kayo? Kung sa damdamin nyo'y hindi totoo, wala pa rin kayong pakinabang. Gusto ko wag kayong mahiya sa akin, kundi gusto ko sa Diyos Ama kayong mahiya. Gusto ko wag kayong sumunod sa akin, kundi ang gusto ko sa Ama kayo sumunod. Sapagkat kapag siya sinunod nyo, masaya kayo. Ngunit kung susunod lamang po kayo dahil nahiya kayo sa akin, at wag din kayong mahiya sa akin. Sapagkat wala tayong dapat kahiyaan kanino man, kundi ang Ama lamang. Buhay po ba ang Ama? Kaya po ako, hindi ako tumutupad dahil nahihiya lang ako. Gusto ko sa tuwing pagtupad ko dahil gusto ko at tapat sa puso ko. Mahirap po yung tumutupad ka dahil nahihiya ka lang. Mahirap po yung sumusunod ka dahil nahihiya ka lang. Masarap yung sumunod at tumupad dahil bukal sa kalooban mo at nararamdaman mo yung Ama. Sapagkat kapag siya nararamdaman mo, walang kapantay na galak ang bahagi niya. Ngunit kapag sa tao ka lang nahiya at kaya ka lang gumaganap, tumutupad, nahiya ka lang, hindi tama. Kaya ang dapat, sumunod ka tumupad dahil gusto ng Ama sa'yo at tinanggap mo ang Ama sa buhay mo at nasiyahan ka, magagala ka pa. Buhay ba ang Ama? Kaya mga Kapatirang Divine Mercy, hindi po kasi tayo kulto kaya wala tayong persahan. Kundi, ang tutuntunin natin ay ang kalooban ng Ama. Ang susundin natin ay ang kalooban ng Ama. Ngunit hindi ako magbibigay ng patakaran sa inyo na batas kong pasusunod at papipirmahin ko pa kayo para sundin ko kayo at sumunod kayo sa akin. Hindi po. Kundi, kayo ay tumupad sa kalooban ng Ama na gusto ninyo, na bukal sa puso nyo, para nang sa gayon, hindi tayo matawag na huwal. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Mas mainam na ang wika nga ng Ama, yaong sama-sama na tapat sa akin tuwina, kaysa naman pagkarami-rami na wala palang isa man na mapapabilang sa aking kaharian. Mas mainam na ang bilang na bilang, ngunit totoo na paparoon sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya't salamat sa inyo, mga Kapatirang Divine Mercy, na patuloy pa rin na sumusunod at tumatalima, na patuloy pa rin naririto't hinahanap niyo'y Ama. Sapagkat wala kayong makikita sa isang apo kuntsing, kundi ang karukhaan at kahirapan. Ngunit hindi ito'y kahihiya at di akakahiya, sapagkat siya unang buhay, itong binigay, itong tanggapin, at kung malalaya at palalayain, kakamtin din. Yaon ang isang tunay na pananalig at pananampalataya na dapat tuparin, sapagkat siyaon ang anak ng Ama, ang kumikilala sa Kanya
matibay ang pagtitiwalang di pababayaan siya. Kaya kung totoo ang anak ng ama, dapat tumupad din sa gusto niya. Hindi sasabihin lang na nagtitiwala, kulang naman sa gawa. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Kaya sa inyong lahat na mga kapatirang Divine Mercy, purihin, purihin, purihin ang ama. Kung minsan may mga kaganapang hindi mo sinasadya, no? Hindi mo gusto, ngunit nagkakataon-taon ba? Na kapag hindi naunawaan ng kapwa mo, talagang masasabing sinadya mo eh. Ngunit ikaw, wala kang alam na sinasadya mo at hindi mo alam na sinasadya mo. Subalit ikaw, na nakakaalam na di mo sinasadya at di mo gustong sadyain, yung kapwa mo din makakaunawa sa iyo, alam na sinasadya mo. Sino nagkakasala? Ang nagpaparatang sa iyo o yung ikaw na walang alam? Katulad halimbawa po, bakit nga naman nagkakatampon-tampon? Nang nakita ko po sila, nailibing na po ba yung patay doon? Purihin ang ama, salamat naman at hindi pa. Nagkatampon-tampon na, sunod-sunod ang misyon, ni hindi man nasilayan kabarangay. Buhay ba ang ama? Kaya, salamat naman at di pa siya nalilibing. Ay, wika nga, nakakapunta ka sa malayong lugar, pero yung ututan lang, hindi mo pa masilip dahil sa gampanin. Hindi dahil sa sinasadya mo. Buhay ba ang ama? Totoo po ba yan? Totoong totoo po. Kaya kayo, kapag may nagaganap sa sarili ninyo, sa buhay ninyo, sa kapwa ninyo, alamin ninyo ang katotohanan bago kayo magsalita. Sapagkat kung ayaw nyo nagaganap sa buhay nyo, huwag nyo rin gagawin sa inyong kapwa. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Kaya, kung may nagaganap sa buhay nyo, ihanda ninyo sarili nyo. Sapagkat ang ama naman ang may gusto para ipatupad niyaon. Ngunit kung ginawa mo, sinadya mo, nagkasala ka, aba, magsisi ka. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Mga minamahal, ang wika nga ay break a leg. Kung pwede ko lang kausapin yung may pagawaan ng mga candy na ito sasabihin ko, sabihin mo lahat puro sa salitang kabanal at makakatuwa, mabibili lalo candy mo. Di po ba? Sabi niya, just for you. Just for you. Kanino kaya? Wala palang may-ari. Ayun. Proud of you. Sino kaya iyon? Nako, proud of you ba sa iyo ang ama? Game ka na ba? Game ka na bang harapin mo yung pagdalisay mo? Tanggapin mo, matatanggap mo, makakahulampos ka rin dyan. Sinabi nga ng ama habang kinikilala mo ako, pinalalakas naman kita. Habang tinatanggap po ako, aaliwin kita. Ngunit kapag lumayo ka sa akin, sino pang tibay mo? Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Tandaan po ninyo kung bilang taong katalinuhan lamang, saan niya katang-isip agad-agad pagdaka masasabi ito? Kaya't kung nagninilay ang tao, masasabi bang, sinabi ni Apo Kunching, ganon. Dapat hindi ganon. Tinura ng Espiritu ay gayon. Sapagkat kung masamang Espiritu naman, hindi kayo palalakasin ng loob. Gogo po kayo. Hindi kayo pagsasabihan ng pagpapatatag. Sasabihin, bumagsak na nga kayo, gustong-gusto ko ito. Sapagkat yun ang gusto niya, di ba? Ang magupo ang mga anak ng ama para wala nang manalig sa kanya, para wala nang manampalataya, para wala nang sumamba. Abay, hindi pwede yan. Ang wika ng ama, ikaw ang dapat mawala sa akin. Di ba? Kaya, laban para maging success ang buhay mo. Ay, akin ito. Gusto kong maging success. Ayokong patangay dahil kailangan. Kaya lang, hindi na-shoot doon. Tingnan nyo, hindi na-shoot doon. Kasi pag na-shoot doon, hindi akin. Hindi na-shoot. Akin yan talaga. Pero may pagbibigyan. Hindi
bilang kunching, bilang sa espiritu, kailangan may bahagi kahit kanino. Buhay ba nga ma? Kailangan maging bilib ka rin. Hawakan mo nga. Sapagkat kung hindi ka mabibilib, wala rin kwenta pananali. Kailangan magtiwala ka rin. Tigibin mo ng pagtitiwala, hindi sa salita, kundi sa puso at gawa. Buhay ba nga ma? At choose possibility. Oh, very good. Oh, sa'yo na rin nga yan. Buhay bang ama? Sapagkat wala nga talagang imposible sa kanya. Kaya lagi mong hanapin yung gawa niyang napaka-imposible. Buhay bang ama? Oh. Forgive and forget. Wala naman dapat ipag-forget. Kaya dapat laging forgive them. Buhay bang ama? Forgive them. Yan ang Kristo. Yan ang Espiritu. Forgive them. Not in only one. Buhay bang ama? Kaya kailangan tuparin mo ang wika ng Ama. Sundin mo ang aral niya nang makamtan mo sa puso mo ang ligaya at saya. Ngunit kung gusto mo, Panginoon, Panginoon, iligtas mo po ako. Subalit puso mo'y tinik bato laman ito. Paano mo makakamtan ito tao? Di ba't wika'y magpatawad nga kayo? O tao, yan ang wika ko, sundin mga atas ko. Tularan nyo ang nagpakababa at sa inyo ay nagwika upang tamasahin nyo tundin ng Ama ang nasa ninyo. Paano nyo makakamtan ang tagumpay ng buhay kung sa tuwin ay isipan nyo'y bulok ang nilalaman at ang karumihan sa puso nyo'y dito napaparang? Di nga ba't hindi siya gayon? Kaya't ang nagmimiting tagumpay ay kamtan, layunin niya'y gawing mainam at ang puso niya'y gawing mapagmahal. Matututunan din naman yung tumpak na marapat tupdig. Ang wika nga ng Ama, halina mga anak kong mahal, tuwiran niyong kaligtaan, sarili niyong damdamin, at ang kalooban ko ang siyang inyong damhin. Mapapatutuhanan kong ako'y buhay at sa inyong kalooban maghari ang wagas kong pagmamahal at tuwiran niyong kakamtin tatamasahin ligaya ng buhay. Ang may pandinig ay nakarinig habang minimithi nyo ang mabuti sa puso nyo. Matanggap nyo rin ang kapwa nyo sa mga mali nito at maging ganap din kayo kung paano winiwika ko at matututo ng ganap nyo. Alalaong baga ang salita ko, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata'y magliwanag, ang may pandama ay makadama.
Nagkarameneyahana, nagkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Sa inyong lahat, nawa kung ano man ang natatanggap ninyo, maging ganap sa puso niyong makasiglat, makapagpagalak pa ito. Sapagkat hindi niyo mararanasan ang tumatag at tumibay kung wala kayong mararanasang pampahina ng katawan upang sundin ninyo ang kalooban ng Ama at mapalakas niya kayong tuwiran. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkinang tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Ano ba yan? Aking mga minamahal. Buklatin mo. Mayroong may mensahe. Magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkinang tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkinang tanggapin. Ang wika nga, kung bilang taong pag-iisip, bakit ito gagawin? Bakit kaya gagawin ito? Anong kahibangan yan? Sasabihin ng isip ng tao. Anong kalokohan yan? Pahagis-hagis pa eka ng bulaklak. Pahagis-hagis pa eka ng mga candle. Pahagis-hagis pa ng kung ano-ano. Ano bang istorya yan?
Sadyang di maabot ng diwa ng tao. Sadyang di makaabot ang diwa ng tao. Ngunit may espiritong dapat ay makaunawa ang tao kung tatanggapin ng tao. Ngunit mapapalad ang nakaunawa nga ang tumanggap sa di nakikita at di makikita, ngunit magpapadama at nakakadama ang tumanggap na tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Nekkaramanayahana, nekkaramanayahana, nekkaramanayahana. Buhay po ba ang Diyos? Dahil po sunod-sunod na misyon, uuwi, gabi. Salamat sa mga caps, sa mga alagad, IT team, choir, mga taga-sunod na salamat sa masipag na pagtalim at pagsunod kung saan man humayo. Napapagod po ba kayo? Sexy pa nga yan, ano? Di po ba? Basta ang malaga, masigla, masaya, ang nararamdaman nyo, lalong lumalakas kayo habang sumusunod kayo sa kalooban ng Ama. Nararamdaman nyo po ba yan? Sapagkat kung sumusunod ka at nalalambot ka, hindi ka talaga makakasunod pa, no po? Tama po ba? Sa makatwid, kaya ka nakakasunod, kaya ka nakakatupad, nararamdaman mo ang lakas na dulot ng Diyos sa katawan mo. Sapagkat siya ang lakas, siya ang tibay, siya ang galak. O kayo pong mga kaps na napupuyat kapag sumusunod sa misyon, nalalambot ba kayo? Hindi. Salamat sa Ama. Salamat sa Kanya. Siya po ang ating lakas, siya ating sigla, siya ang ating galak, siya ang ating lahat. Lahat ng mabuti ay sa Kanya. Sapagkat ang hindi mabuti ay di Kanya. Kaya hindi natin dapat tanggapin ang di mabuti at ikabubuti. Pagpalain kayo, may isa po. Nang tayo naman ay maaga, magising. Paano po, yung mga hindi sisimba, pwedeng matulog ng matanghali. Kaya kami namang sisimbay, pwede na kaming matulog ng maaga. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sa inyong lahat po, pagpalain kayo. Tayo na po, pwede po bang wala ng bendisyon?